Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 19 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules sa 13 ng Hunyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Senator Sherwin Gatchalian biglang iniupo bilang acting president ng mataas nakapulungan ng Senado. Pinakabagong galawan sa Senado, tinawag na iligal ni ousted Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla kinasuhan sa ombudsman dahil sa pagtatakas kay Senator Bato de la Rosa. Ilang pang personalidad sa Bulacan na pinaniniwala ang sangkot sa flood control scandal kakasuhan sa ombudsman. Petisyon ni dating Speaker Martin Romualdez laban sa travel ban sa kanya ay binasura ng Sandigan Bayan. Dating Taguig City Mayor Lino Cayetano itinalaga bilang bagong pinuno ng PTV4. Bilang na mga namatay sa pagguhunang gusali sa Angeles City sa Pampanga, 24 na. At 5 patay, 3 sugatan sa karambolan ng mga sasakyan sa Batangas. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sinipa technically bilang Pangulo ng Senado si Senador Alan Peter Cayetano. Ito ang resulta naman ng pagkakaroon ng galawan sa mataas sa kabulungan bago mag-adjourn ng Kongreso sinidie. Bago ang takeover, sorpresang dumalo sa plenary si Senator Francis Chis Escudero para tumalon ng bagod mula majority patungo sa minority bloc. Dahil sa mangyayari nagkaroon ng quorum at natuloy ang sesyon na nagresulta sa pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Kasabay nito, nagkaroon din ng pagbabago sa committee chairmanship. Ang mga komitiba na ngayon ay sina Senator J.B. Ejercito sa Finance, Tito Soto sa National Defense and Security, Ping Lacson sa Public Order and Dangerous Account o Dangerous Drugs Accounts, Senator Rapi Tulfo sa Public Service, Bam Aquino sa Basic Education, Kiko Pangilinan sa Agriculture, Rizon Tibero sa Health and Demography, Senator Lito Lapid sa Game and Amusement, at si Senator Chis Escudero sa Urban Planning at si Senator Migs Subiri sa Foreign Relations. Samantala, si Senator Erwin Tulfo naman ay tinalaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Samantala, tulad ng dapat asahan, inalmahan ni Senador Alan Peter Cayetano ang pinakabagong galawan sa kanilang bakuran. Para kay Cayetano, iligal ang pag-takeover at siya pa rin ang di umano'y lehitimong Pangulo ng Senado. Sa kanyang Facebook Live, binigyang diin ni Cayetano na hindi maaring maghalal ng bagong Pangulo ang minorya hanggat ang kanilang bilang ay kulang sa 13. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali habang kausap. Samantala, wala akong sinasamahan o iniiwasan o iniiwan ang grupo. Ito naman ang naging pahayag ni Senator Chis Escudero kasunod ng pagsulpot niya sa session bilang
dahilan ng pagkakadeklara ng quorum. Ayon kay Escudero, wala siyang kinakambihan at kanyang ginawa ay para sa Senado. Aniya ang pagdalo niya ay walang kinalaman sa loyalty, betrayal o pagpili ng grupo kundi para sa tungkulin ng isang senador. Kinasuhan ng obstruction of justice sa Ombudsman sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Robin Padilla dahil sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kaso ay iniharap ng civil society group na Tindig Pilipinas laban din kay suspended Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplaska. Ayon kay Kiko Aquino D, convener ng grupo, malinaw na planadong pakas ni de la Rosa matapos ang tensyon noong May 13 sa layunin na harangin ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Tinukoy ng complainant ang pag-amin ni Padilla na sasakyan niya ang ginamit ni De La Rosa sa paglabas ng Senado. Ipinahiwatig ni D na moro-moro o scripted ang nangyaring shooting sa mataas na kapulungan upang patakasin si De La Rosa. Samantala, hindi naman maapektuhan ang anumang hiwalay na reklamo ang isinagawang fact-finding investigation ng Department of Justice hinggil sa nangyaring gulo sa Senado noong May 11 hanggang 14. Itong tinayang ng kagawaran kasunod ng inihay ng grupong Tindig Pilipinas na kasong obstruction of justice sa Ombudsman laban kina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, uusad ang investigasyon ng kanilang panel of prosecutors ng may kalayaan mula sa anumang parallel investigation ng ibang sangay ng gobyerno. Naniniwala si dating Senator Richard Dick Gordon na delay in tactics lamang para hindi matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang mga nangyayaring kaguluhan sa Senado. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Gordon na kinailangang makuha ng ilang senador ang liderato sa Senado para magkaroon ng kontrol sa impeachment. Sa ganitong paraan anya, maaari na nilang tutulan ang anumang ebidensyang ihahabla ng prosecution. Posible umunong nakikita ng kampo ng mga Duterte na mahina ang kanilang depensa. Kaugnay nito, binigyan din ni Gordon ang kahalagahan ng impeachment trial para makita ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng mga alegasyong ibinabato kay Duterte. Matatanda ang itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kaugnayan sa impeachment ang nangyaring kudeta sa Senado. Pero ayon kay Gordon, mula nang mapunta kay Cayetano ang liderato ng Senado, nagkagulo na ang mataas na kapulungan. Narito po ang dating senador. Pero yung nagtatago, bumalik dahil tinawag ni Cayetano para bumoto sa kanya. Tapos yung nakaboto na sa kanya, gumawa sila ng gulo para ma-distract ang tao. Para bang yung nangyari sa Germany noong araw, sinunog yung Reichstag ni Hitler para magawa niya yung kanyang gustong gawin. At matapos yung sunog, naging most powerful man sa Germany. Parang ganyan ang ginagawa na kinukonfuse ang tao. At pagkatapos, pag tinignan mo yung pinagagawa, talagang araw-araw may bagong issue. May iyakan, mayroong bastusan na ang nangyayari. Ayoko gamitin yung word na bastos because nawala yung civility, nawala yung dignidad, nawala yung respeto. Samantala, binasura naman ng Sandigan Bayan ng kahilingan ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ng precautionary travel ban sa inisyo laban sa kanya kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Ang desisyon ay binabas ng 7th Division na sinulat ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Buwan ng Abril ng katigan ng Sandigan Bayan ang request ng Ombudsman na patawan ng precautionary hold departure order ang dating House Speaker habang naharap sa investigasyon sa flood control scandal. Wala pa namang kasong iniharap laban kay Romualdez. Ilan pang personalidad mula sa Bulacan ang nakatakdang kasuhan bukas ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang kaso ay isasampa sa Malolos Regional Trial Court. Bagamat walang binanggit na pangalan ang kalihim, tiniyak nito na ang panibagong batch ng mga kakasuhan ay may tuturing na big fish. Tiniyak ni Dizon na hindi titigil ang gobyerno na kasuhan at ipakulong ang mga sakot sa nakawan ng pondo sa flood control projects. Samantala, umakyat na sa 24 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho naman ng 9-story building sa barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Sa ulat ng BFP Central Luzon, nahukay ang 3 pang bangkay kaninang umaga habang natagpuan naman ng mga rescuer ang bangkay ng isang sanggol kahapon. Naano na rin sinabi ng ilang mga nakaligtas mula sa trahedya
na mayroong mga batang kasama sa site gayon din ang pamilya ng kanilang mga kasamahan sa trabaho. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Taguig City Mayor Lino Edgardo Cayetano bilang bagong General Manager ng PTV4. Ito ang inanunsyo ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Pinalitan ni Cayetano si General Manager Maria Lourdes Fagar. Si Cayetano ay kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalik tayo sa ilang saglit. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado! Naiba na naman ang tempo. Dahil yun hong 11, biglang Naging 12. 12. At yung, Kasi biglang may nag-appearance. Oo. Pero ang pagkakabanggit naman itong grupo na pinanggalingan ng Senator Chis Escudero, grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ay hindi i-consider na majority sapagkat ang majority ng 24 is 13. Ngayon, yung 12 ay majority lamang yon ng 22. Oh. Let's At marami kasing opinion, may mga explanasyon na, 'di ba? Bilang ba dapat kasama ba si bilang si Senator Bato de la Rosa, At si Senator Jinggoy? Paano ba 'to? Bago pa sumabog yung utak natin sa pasabog sa Senado kanina, tanungin na natin ang eksperto partner. tanungin natin si Professor Gene Franco, political analyst and siya po ay nagtuturo din ng political science sa University of the Philippines. Professor Gene, magandang hapon sa inyo. Si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Prof. Magandang hapon po, Karen at Ed. Oo. Si Henry ho, si Henry. Ay, Opo. Henry, sorry. Yeah, oo. Prof. Gene, unang-una ho, siguro'y sa inyo na po namin matutuhan ngayong hapon. Ito bang nangyayaring ito sa Senado ay ano ho muna ang inyong pagtingin dito? Ano ho ba ang namamayani rito? Pagiging makabayan o pagiging makasarili? Depende siguro sa punto de vista mo kung naniniwala ka na yung hindi pagpasok nitong 2 araw ng mga senador na kaalyado ni Senate President Cayetano ay tama, ibig sabihin, may katwiran yung ginagawa nila. Pero sa isa ring perspective naman, di ba, na hindi makatarungan para sa pangkalahatang mga Pilipino. Yung meron ng mga naaantalang mga legislation. Opo. Na hindi nila pagsikot sa sesyon at marami ring mga legal opinion na nagsasabing violation na rin yun ng Constitution at yung rules, no, ng both chambers of Congress. Paano dapat na itama itong pangyayaring ito na hindi na humantong sa ngayong pagkakaroon ng ganitong klase po ng sigalot? Hindi, ang sa akin ang tingin ko dapat hindi na ginawa yung hindi pagpasok, no? Walang parang gantihan kasi ang nangyari parang away parang masyado nang naging personal. Parang nag-walk out kayo. Hindi rin kami papasok, no? Yung gano'n, no? Pero mali, hindi kasi ako sumasang-ayon na yung hindi pagpasok equal siya doon sa ginawang pag-walk out. Kasi yung isa pumasok kaso nag-walk out, which is something that has been done in other parliament. Pero itong hindi pagpasok, ito yung ngayon lang nangyari. Nung 2 araw na hindi pumasok. Opo, oo. So, kumbaga, 2 araw din pong, kumbaga, hindi nakapagtrabaho. May mga nabinbin po na mga dapat pong tutukan. Katulad nung, naalala ko, Prof, may gustong maging Filipino citizen ng isang atleta. May mga ganun po, so kailangan maghintay muna siya
bago maayos po ang issue po sa Senado. Pero aside from that po, Prof. Gina, ngayon po nandito na po tayo sa puntong ito. Nagkaroon po ng movement, nagkaroon po ng pagbabago kanina po sa Senado, at ito naman po may bago pong sabihin natin may bagong Senate pro tempore si Senator Win Gatchalian. May nabakante po ang mga komite sa Senado at may mga bago na pong mga committee chairs. So meron din po silang inanunsyo na ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ay nakaschedule na po sa June 8 dahil kailangan po pong pag-aralan ng Blue Ribbon Committee. Pero sa kabilang banda, Professor Jean, yung si Senate President Alan Peter Cayetano, ang kanyang reaksyon ay siya pa rin po ang legal, siya po ang moral na Senate President. So, tinawag niya pong illegal yung mga pangyayari kanina, yung sesyon kanina sa Senado. Ano naman pong inyong opinion dito, Prof? Wala namang sinabi kanina sa sesyon na hindi na siya ang Senate President. Diba? Kaya lang hindi siya nagpapasok at hindi makausad yung sesyon. Kaya merong yung pro tempore, siya yung ginawang acting Senate President. Pero siya pa rin ang Senate President. Dahil hindi naman siya kailangan ng 13 para maging Senate President, bagamat yung mga pangyayari kanina, talagang sinasabing lame duck na siya as a Senate President. Kasi parang gumawa na ng paraan yung minorya na na magkaroon lang ng sesyon kanina para hindi nila ma-violate yung Constitution at yung rules. Kasi pag 3 araw na walang pasabi, ang sabi ng mga legal opinion, na siya, magkakaroon na ng violation. Although ang sabi ho ni Senator, dating Senator, the Senate President Alan Peter Cayetano is, kung ang pakaiika nila, kanya sila nagkukumahog na magkaroon ng ika nila ay majority is for them to work because no less than the President says, let's get back to work. Pero pagpasok daw ho kanina, ang kagyat naman hong binuo agad ay ang pagpapaalitan ng komite, tapos nag-adjourn, wala naman daw mga napagtibay at napag-usapang batas. Hindi naman daw ho nagtrabaho para sa mga Pilipino. That's according to the Speaker, the Senate President. Yun yung pinupunto niya. Ngunit, may transition Nagkaroon ng transition. Talagang mahihirapan, Kasi nagbago ng Senate Secretary. May inelect na bagong Senate Secretary. May inelect na anong tawag dito, na bagong Sergeant at Arms. Ngayon, yung mga documents that have to do with yung day-to-day activities ng legislation, syempre kailangan nilang yun. Kailangan nilang kunin yun at kailangan pag-aralan. So kaya rin hindi nagkaroon ng sesyon kung saan tinalakay yung mga dapat sanang tinalakay nitong mga nakaraang 2 araw. Okay. Prof, siguro elephant in the room na rin po yung 2 senators po natin. Yung isa po ay nakadetain, meron pong kinakaharap na kaso si Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Bato de la Rosa ay ayun po, cannot be reached, ika nga, MIA, missing in action po, Prof. Dito po sa mga pangyayaring ito, ano po ba yung status nila? Kasi pagdating po sa bilangan, nagkakaroon po ng debate online, siguro sa mga kapihan na po ngayon, sa mga tindahan po ngayong hapon after that session, kung ano po ba yung tinatawag natin na quorum, ano po ba yung majority, ano po ba yung minority, yun po yung pinagdedebatehan na po ngayon ng publiko. So, yung itong 2 senators na to, ano po ba yung estado nila ngayon? Oo. Magandang tanong yan. Kasi doon sa sinasabi nilang Avellino and Cuenca na rule, nung sinasite, doon yung legal opinion na sinasite, ang sinasabi, yung bilangan ng quorum, dapat out na yung hindi qualified. Okay. Hindi qualified na senator. At that time, meron yatang
isa na, I don't know, hindi ko alam kung may sakit, at tapos yung isa na merong trip abroad. So parang ang ginawa nila, ito yung pwedeng hindi qualified. Okay. So kaya naging 22. No? Pero may mga nagsasabi na yung kasi arestado na si Jinggoy, di ba? Yes Pero po. ano ang estado ngayon ni Bato? Considered ba siya na disqualified ba siya para yung quorum mag-adapt doon sa Avellino na ruling? You know what I mean? Opo. So tingin ko yun ang kikwestiyonin na ano yung sitwasyon ni Bato? Pareho ba ito doon sa sitwasyon nung yung 1949 na case ruling na sinasabi? So yun yung that's something that may be up to debate, and that tells you na meron pang gulo itong kasunod. So hindi pa tapos So and of course, yung ating mga antabayanan, yung mga scheduled hearings po, Senate Blue Ribbon Committee hearings, meron dapat bukas, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ay tuloy. Pero si Senator Erwin Tulfo, sabi niya, meron din po sila sa June 8. Paano naman po to, Prof? Oo, yun no. Ang sinasabi ni Alan Peter na tuloy pa kasi meron din isang kasi dun sa rules na sinasabi yung pag-elect ng mga officers ng Senado ay kailangan majority ng senators. No, majority ng senators. So, ang ibig sabihin majority ba yung nandun kanina? So baka daw meron pang meron pang magke-question dun sa election ng bagong committee chairs kanina. Yun yung parang kasi halimbawa ito, yung babasahin ko, yung Rule 2 ng election of officers. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Should there be more than one candidate for the same office, a nominal vote shall be taken. So, ibig sabihin, ang tanong, majority na ba yung bumoto kanina? So, yun nga, ang question yung kay Bato. Kung kasama ba siya. So paano po ito? Yung mga chairman Opo. na itinalagang bagong chairman ng committee is we cannot consider that as legal because from what you're saying, wala namang nag-constitute na majority. Parang merong isang school of thought daw na yan ang pwedeng ihabol ng kampo ni Senate President Cayetano. No? This is So yun yung pwedeng pwedeng ilaban ng kampo ni Senate President Cayetano. Kaya crucial yan, no? Crucial kung anong mangyayari kung itutuloy o hindi. Kaya lang kanina nag-elect ng bagong usaa at secretary ng Senate. Kaso, di ba, sila yung merong nag-handle ng day-to-day, yung pang-araw-araw na galawan, activity sa loob ng Senado. So magkakandaduhan ba? Papatayan na naman ba ng ilaw? Hindi ko alam. Walang wifi. Pero, kasi pero critical. gagawin ba yun? Gagawin ba yun ng kampo ngayon nila Wing Gatchalian? Critical diba? yung Kasi parang, Senate Secretariat kasi sila yung nagkakalendaryo. yeah, exactly. At yung Sergeant at Arms, pwede rin naman nilang hindi buksan yung isang room doon kung gugustuhin nila. Tama po. Oo. Pero kasi ang may history niyan, itong kampo ni Senate President Cayetano, di ba? So hindi ko alam kung gagawin din yun ng kampo nila Senate Pro Tempore Gatchalian. Diba? Ito'y obviously is a political thing, an issue between the senators inside the upper chamber. Pwede bang makialam ang Korte Suprema rito? O kung idaakyat ito sa Korte Suprema, baka ibalik din at sabihin ng Korte Suprema, resolve it on your own because ito'y pang bagay na pang lehislatura.
Oo nga, kasi dati in the past, tandaan ko, although, noon pa yun, na parang laging ganyan. Laging ang sinasabi ng Korte Suprema. Supreme Court, this is a political matter that's internal to the chamber. Yeah. So, we don't know. Pero, of course, baka may mag-petition yan. Umabot ito sa Supreme Court para lang masettle, no? Ang tingin ko, alam mo, dapat hindi na umabot sa ganon kasi patuloy yung gulo. Tingin ko, sinasabi yung punot dulo nito talagang may mga gustong-gustong matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on the flood control anomaly at meron din namang mga ayaw ika at maaaring sila'y masangkot o maapektuhan, makaladkad ang kanilang mga pangalan. Sa tingin ho ba ninyo, Professor, bilang mamamayan at taxpayer na rin, dapat itong flood control na ito, anomalies na ito matuloy ang pagdinig, matuklas natin kung sino talaga ang punot dulo at ugat po nito? Oo naman, kasi yan ang greater public interest, no? Ang problema lang, yung sinasabi nila Senator Erwin Tulfo na wala namang inimbita sa kanila. Oo, wala namang inimbita sa kanila. So yun lang yung problema doon. Bakit gano'n? Walang formal communication, no, regarding dun sa hearing tomorrow. So I don't know what will happen, but then in the larger scheme of things, kailangan kasi maging lehitimo ang galawan sa Senado, no? Kahit sino pa yung kinikilingan mo, 'di ba? Kahit sino ano pa yung interest mo, ang mahalaga, katanggap-tanggap yung activities at mga desisyon ng Senado. Pero ganito na parang in limbo at magulo ang sitwasyon, lalong nawawala ang tiwala ng mga pangkaraniwang tao dun sa Senado, di ba? Alright, Prof, we would like to thank you for joining us. Salamat po. Thank you po, Prof. Thank you. Professor Gene Franco, political analyst, professor ng UP, University of the Philippines. Pwede ba natin kuan? Baka may yung FB ni Senator Alan Peter Cayetano. RHTB, Karen, with your indulgence, pwede ba natin? Baka may mga announcement siya o meron siya mga gustong sabihin. With the permission of our boss, can we? Okay, let's have Senator Alan Peter Cayetano live in Facebook. Pakinggan nga natin. Sa mga empleyado ng Senate. I don't care yung myself sa mga empleyado ng Senate. I don't care yung mga binubulong sa akin dyan na, over the years, eto mga appointee ni Senator Drilon, eto mga appointee ni Senator Soto, etc. I believe that all of you love the Senate. So it's time to speak up, to tell your bosses, whether sila nasa majority or minority, we won't stand for this because there's no difference of padlocking the Senate during martial law sa ginagawa ngayon na pinupunit, binubura, binabasura, sinusunog ang ating Philippine Constitution. Again po Alan Cayetano's not the issue here. My Senate presidency is not an issue there. I told you from the start, I'm the walking dead. Walking dead as Senate President. Ano ibig sabihin? Anytime yung hatol na tanggalin sa akin. But ang problema po, ine-escalate nila. So I really hope po that this is not about the impeachment, this is not about changing the Constitution. Nakakapagtaka po, yung pagka-execute, biglang sasabihin na ng House of Representatives na kinikilala si Senator Win, sinasabi na ng Malacanang. Diba? I mean, guys, res ipsa loquitur. Diba? I won't elaborate. Kayo na I won't use the words to describe what's coming now. Why? Because you are as intelligent as I am. You are as patriotic as I am. The question lang is, what are we going to do about it? Pray for us. Pray for Senator Marcoleta. Pray dun sa natira sa majority because paglalaban natin ang ating bansa. God bless you all. Good night po sa inyong lahat. Good night din. Kaya he's still the Senate President, legally. Ayan, sitting Senate President pa rin. Alan Peter Cayetano. Mo Diyos, pagkat kailangan natin may mama. Maiklaro yun kung ang inaabangan kasi partner ng tao ngayon, hindi na yung impeachment actually. Yung hearing ng flood control
Because nung si Senator Rodante Marcoleta ang may hawak, dire-diretso yon hanggang sa maisalin kay Senator Pampilo Lacson, with all due respect. Nagtuloy, natigil, may mga hinihiling na ipatawag para malinawan, hindi ipinatawag. Yung kasi ang doon nagkaroon ng ngit-ngit ang taong bayan kasi nga gustong maipaharap ng taong bayan si Saldico, former Speaker Martin Romualdez, and yung mga sinasabing mga bodyguard na nag-deliver ng malay-maleta, the former Executive Secretary, mga undersecretaries, former DBM secretaries, yan ang mga gustong mapaharap sa pagdinig. At yan ang nasa imbitasyon ng bagong Blue Ribbon sa ilalim ni Senator Rodante Marcoleta. Nakita ko yung listahan, partner. Imbitado yung mga yon kung matutuloy bukas at kung dadalo. Ngayon bigla nga na nagkaroon ng ganitong pangyayari ngayon sa Senado. So itutuloy ba yon? At yun bang mga imbitasyon na yon ay mananatili? At pwede bang hindi i-honor yun ng mga iimbitahan? Ngayong may bago na na sinasabing meron din siyang hearing sa June 8, sa Lunes. Oo. So, and then sino ba yung nasa listahan din naman ng mga resource persons ipapatawag ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes? Sabi niya kasi kanina sa press briefing, dapat 'di ba bukas din 'yun. Pero kailangan daw niyang pag-aralan pa yung mga resource persons, yung mga ipapatawag. So, kaya na minove nila sa Lunes. So, alin ba? Dalawa. Pili na lang daw po kayo kung anong feel nyo. Ay, buhay. Nakakasama lang ho ng loob ito sapagkat habang may mga ganito pag-uusap, yung ating mga kababayang ilang araw nang nakapila sa mga government hospitals, yung mga nakakonfine na hindi pa nagagamot ng ayos, walang doktor, kulang ang kama, kulang ang oxygen, naghihingalot, mamamatay na nang hindi na. Ito pa rin mga bagay nitong ang focus at ligalig dito sa ating bansa. Habang may mas malalim na problema ang sikmura ng mga Pilipino. Talaga naman. Kailan kaya magkakaroon tayo ng tunay na malasakit sa tao? Balansyado! 6:04. Babalik kami. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Ba sila? Ay, hindi kasi parang hindi mo pakali, no? Hindi kayo mapakali sa yung mga sa yung mga upuan, ha? Samantala, makibalita na tayo dyan ho sa Senado at makapagtanong na rin tayo ng ilang mga bagay ay sa atin ho ang reporter na si paring Raymond Danpas dahil yung pagpigil sa investigasyon sa flood control anomaly, target daw ho ng pagtatalaga ng acting Senate President ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. RH number 28, Raymond Danpas. Raymond! Henry at Miss Kay, walang ibang target ng pagtatalaga ng acting Senate President sa araw na ito kundi ang patigil ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control anomaly. Ito ang binigyang din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live ngayong hapon matapos magtalaga ang bagong majority ng acting Senate President sa katawan ni Senador Sherwin Gatchalian. Ayon kay Cayetano, ito na ang matagal na nilang ibinabala at nangyari na nga kanina. Hindi umano para mapabilis ang trabaho ng Senado ang gusto nila kundi tigilan ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat gawin bukas dahil kung totoo na trabaho ang target nila ay dapat inuna ang mga nakapending na panukalang batas sa halip na ang pagbabalik ng chairmanship ng iba't ibang committee kabilang na ang Blue Ribbon. Nanindigan si Cayetano na dapat ay matuloy ang isang patas na investigasyon sa flood control dahil maraming katanungan ng ating mga kababayan na dapat masagot. Kung ito ay titigilan, ay lalo lamang mag-isip ang ating mga kababayan na may gustong pagtakpan ng malaking pangalan na sangkot sa flood control scam. Si Senador Erwin Tulfo ang itinalagang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nagsabing hindi natuloy ang hearing bukas kundi sa araw na ng Lunes. Henry at Miss Kay, hanggang ngayon patuloy ang debate dito kung si Senate President pa rin ba ay si Senate President Alan Cayetano o hindi na dahil dito sa yung tweet kanina ni Senador Ping Lacson,
sabi niya ay nadeklara ng lahat ng posisyon sa Senado ay bakante, kaya hindi na si Senate President, ang Senate President ay hindi na si Senator Alan Peter Cayetano, kundi acting Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian dahil na-elect siya ng 12 senador. Hindi nga lang sila makapag-elect ng Senate President dahil kulang sila ng isa na 13 bilang na naayon sa ating saligang batas. Dito naman sa hearing bukas ng Senate Blue Ribbon, may dalawang nagbabanggang opinyon. Sabi ng grupo ni Senator Cayetano, tuloy ang hearing bukas. Sabi naman ni Senator Erwin kanina ay sa Lunes na ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Raymond, paano daw kaya ang mangyayari kung itutuloy bukas ni Senator Rodante Marcoleta with the support of Senator Alan Peter Cayetano, yung hearing ng Blue Ribbon, papayagan ba yan dyan, Raymond? Yun ang magiging problema dito, Henry, dahil itong mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms at pati yung liderato ng committee ng yung BROOM, kung tawagin, ito yung Blue Ribbon Office, ay hindi ito sila kung kanino ba sila susunod. Yung bang kay Senador Pia Cayetano na siyang chairman at ang subcommittee chairperson ay si Senador Rodante Marcoleta, o itong kay Senator Erwin Tulfo na ngayon na bagong talaga at ang sinasabi sa Lunes ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. So bukas sa standby pa rin ang ating mga Senate reporters. Raymond, kayo dyan, para antabayanan, ano ba ang mangyayari? Tuloy ba o hindi? Ayun, yun ang ating titingnan bukas kung paano ang mangyayari dito dahil nagbabanggaan itong dalawang paniniwala ng grupo na yung isa, grupo ni Senador Alan Peter Cayetano at Senador Marcoleta, sabi, tuloy nga daw at dito nga doon sa listahan na imbitahan yung 18 dating sundalo. Ang tawag nila ay 18 ex-Marines. Ito yung mga sinasabing nagsilbing security personnel ni dating Congressman Saldico na nag-deliver ng maleta-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga opisyal sa gobyerno sa kickback mula sa flood control. Pero pati si House Speaker Martin Romualdez na imbitahan din, opisyal ng DPWH, Commission on Audit at pati ang Department of Budget and Management. Pero sabi nga dito sa kabilang banda, sabi naman ng grupo ni Senador Erwin Tulfo, Lunes na mag-uusap-usap tuloy ang hearing, pero at lahat na ng senador ay miyembro dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Raymond, siguro pahabol na lang na question kung may listahan ng resource persons itong Blue Ribbon Committee ni Senate President Alan Peter Cayetano. Naglabas ba ng listahan ito namang si Senator Erwin Tulfo? Wala pa, Ms. Kay, dahil ang sabi niya ay titingnan daw nila yung mga napadalhan na ng imbitasyon at kung sino-sino yung dapat pang ipatawag dito sa pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee hearing, Ms. Kay. Okay. Salamat, Raymond. Mula sa Senado na medyo mahaba na naman ang araw na ito na Miyerkules, huling araw ng regular session ng itong kongresong ito bago sila magbakasyon. At dapat sa July na ang kanilang pagbabalik session. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Puro kayo overtime dyan ngayon. Ayan, so sige, kapit lang sa ating mga Senate reporters dyan. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos, kinilala ang ambag ng LGBTQIA+ sa pag-unlad ng bansa. RH14 Let Narciso. Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Pride Month. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang katapangan at mga ambag ng LGBTQIA+ community sa pag-unlad ng bansa. Iginiit ng Pangulo na bawat Pilipino ay may karapatan sa pantay na proteksyon, oportunidad at paggalang sa ilalim ng batas, anuman ang kanilang kasarinlan o pagkakakilanlan. Binigyang diin ito na ang tunay na inklusyon ay hindi dapat manatili sa salita lamang, kundi dapat makita sa mga polisiya, institusyon at pang-araw-araw na pagkilos ng mamamayan.
Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang bahagi ng kasaysayan at pag-unlad ng Pilipinas ang talento, serbisyo at pamumuno ng LGBTQIA+ community, kaya walang sinuman ang dapat makaramdam na sila ay hindi kabilang sa lipunang kanilang tinutulungang buuin. Ito si Lep Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, yan daw hong anti-political dynasty bill ay lusot na sa third at final reading sa Kamara. Milky Rigunan, Milky. Sa botong 267 ang pabor, 20 ang tutol at 7 ang abstain, inaprobahan na sa ikatlo tuling pagbasa sa Kamara ang House Bill 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill. Itinuturing itong makasaysayan para sa Kamara dahil marami sa mga kongresista ay mula sa mga angkan ng politiko. Ang bill ay akda rin ng House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na sila rin ang pangunahing may akda ng Anti-Political Dynasty Bill. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang magkakaanak hanggang second degree of consanguinity o affinity na sabay na tumakbo o magkaroon ng posisyon sa public office o parehong lokalidad. Ayon kay Chairperson Zia Alonto Adjong ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang landmark legislation ay nagpapakita ng kolektibong commitment ng Kamara para sa mas patas at tunay na sistemang politikal sa bansa. Ngayong nakapasa na sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill, sinabi ni Adjong, nasa Senado na ang bola at maaprubahan din ang panukala, gayong marami rin ng parte ng political dynasty doon. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Ready na ba si Val Gonzalez? Alright, Val. Napolcom Commissioner Vicente Calinisan at Police Rizal na ipinatawag sa viral video ng pag-aresto sa senior citizen driver nagkainitan sa gitna ng live press conference. RH5 Val Gonzalez, ibalita mo yan, Val. Lista rin inilabas sa conference room at agad na dinisarmahan ng isang polis na nakatalaga sa Rizal Police Provincial Office. Matapos itong bastuhin at insultuhin si Napolcom Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan habang isinasagawa ang isang press conference, pinagsasagot ni Police Corporal Simeon Suwan si Commissioner Calinisan at sinabihang nagpapapogi lang ang pinuno ng Napolcom kaya huwag daw siyang gamitin para dito. Narito ang mainit na tagpo kanina sa press conference na live sa Facebook page ng National Police Commission. Akong gawing instrumento dito para magpapogi sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo, sir. Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan ang mga klase ng pulis dito, I will be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is. Any other questions? Hindi dapat tayo bumayag na gagantuin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Investigation Service ng Napolcom na imbestigahan at sampahan ng kaukulang kasong korporal. 1:30 nang ipatawag sa Napolcom ni Commissioner Calinisan si Suwan dahil sa viral video, pero 3:00 na nang dumating ang pulis kasamang kanyang provincial director na si Police Colonel Eliazar Barber. Inaresto kasi ni Suwan ang isang 76 na taong gulang na driver na nakaaway nito sa kalsada at pilit na ipinosas at isinakay sa kanyang SUV kahapon sa Taguig City. Sa unang minuto pa lamang ng live press con kanina ay matapang nang magsasagot ang pulis kay Commissioner Calinisan. Iniling nito na siya ay magsalita at nang bigyan ng mikropono ay binakbakan ng kalabang driver na inisa-isa pa ang mga kasi nito bilang bahagi ng kanyang depensa. Maging si Rizal Provincial Director Barber ay nabigla at wala na ring nagawa sa pinakitang pag-uugali bilang pulis ng isa nitong tauhan. Ako si Val Gonzalez, DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, thank you, Val. Pro at anti-Duterte nag-aasara na naman sa labas ng Senado. Noche Gagas, Noche. Henry at Miss Kay, muling nagkaasaran nga kanina yung pro-BBM at Duterte supporters dito sa labas ng Senado. Dahil dito sa mga binabanggit, mga placard na mag-resign daw itong si Senate President
Tita Alan na Peter Cayetano. Kalos naman ito sa panawagan ng mga DDS supporters na dapat ituloy ang investigasyon ng flood control scam ng Blue Ribbon Committee. Ang problema dahil doon sa nangyari kanina, kaya nanggagalayitin na naman itong mga DDS supporters dito sa labas ng Senado dahil ito na nangyaring gusot sa loob ng Senado. Bantay sarado naman ngayon kay Henry at Miss Kay itong labas ng Senado, kaya nahihirapan na yung paglabas ng mga sasakyan dahil nga dito sa mga kambak na mga pulis, at inaasahan din na bukas madagdagan pa yung bilang ng mga kapulisan dahil sa posibleng pagbabalik ng pro-BBM. Ang 7 ng CRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, military deals at units na nakatutok sa external defense apektado ng sigalot sa Senado. RH52 Edniel Parosa. Ibalita mo yan, Edniel. Malaki ang epekto ng kawalang quorum ng Senado sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Bukod sa nabimbing promotion ng 5 military generals, damay sa delay ang ratifikasyon ng Visiting Forces Agreement ng bansa sa Canada at New Zealand. Nababadali pa naman sana kung ilarawan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pag-usap ng mga kasunduang papayag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo ng mga kaalyado dito sa Kapuluan. Hindi ba makaapekto ng direkta sa mga maritime drills at joint exercise? Sinabi ng kalihim na mauurong din naman ang mga susunod na plano tulad ng pagtatayo ng access points sa bawat puwersa. Limited ang participation nung SOGPA na hindi pa na-ratify kasi yung boots on the ground ang bawal at saka joint exercises on land sa sa maritime cooperative activities hindi, pero pag i-ratify ngayon, hindi porke ni-ratify ngayon, bukas may mangyayari na. Una nang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na 5 general sa ilang bagong tayong unit ang naipit ang promosyon, epekto ng bangayan sa mataas na kapulungan. Para kay Teodoro, dagok ito sa koordinasyon ng specialized units na nurturing o hinuhubog pa lang sana at nakatutok sa external defense ng Kapuluan. Apelan ng kalihim sa mga senador, huwag naman sanang pabayaan ang hanay ng kasundaluhan. Sila ang naatasan na magpulma nitong mga specialized units at integrative units. So, ito ay para sa external defense and para sa rationalization. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ang iyong winner natin ay taga New Zealand pero ipinanganak sa Saan? Sa Guatemala. Guatemala. Layo naman nun. Paano kaya nag-connect yun, no? Hindi ko nga malaman kay Josh ako ano bang si Renzo ba ay taga Baguio pero taga Davao o ang apelyido ba ni Renzo ay Baguio? Pero siya ay taga Davao. Yun. Kasi nakasulat dito Renzo Baguio pero taga Davao del Sur. Pero para malinaw, tanungin na lang natin siya kasi nasa linya na natin siya Baguio ngayon. Yung apelyido. Hello Renzo, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo po. Renzo Baguio, yan po ang iyong buong pangalan. Ang tatay mo ba ay si Renato at ang iyong nanay si Sosan? Hindi po. Hindi naman. Hindi, ayan. Alam ko pinagsama ko lang si Renato at si Sosan makakako. Kasi Renzo. Ayun, taga Davao del Sur. Saan po kayo sa Renzo? Sa Davao del Sur? Santa Cruz po. Sa Santa Cruz. Teka muna. Sa Santa Cruz, kababae mo si Senator Bato. Yes po. Taga dyan ba sa barangay ninyo si Senator Bato? Yes po. Oh yes. Kapitbahay nyo ba? Nakita nyo ba siya dyan? Nandyan ba siya? Hinahanap po kasi siya sa Renzo. Hinahanap po namin. Pakisabi kung pwede siya ma-interview. Gusto namin siya ma-interview Baka nandyan lang sa mga ilog-ilog dyan sa inyo, ha?
Wala dyan. Wala. Wala. Okay. Sige, dahil wala naman dyan, bibigyan ka na lang namin ng 500. Pero kailangan na rin, sagutin mo muna ang katanungan na ito. Anong himpilan ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas at ang numero 1 radio station sa AM band, ang number 1 dyan sa Davao del Sur, sa barangay Santa Cruz. Rinso? Siyempre po, ma'am, ang DZRH. Ayun, number 1. Thank you, Rinzo Baguio na taga Davao. Congratulations, Rinso. Sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa DZRH. Ako, napakahirap po at napakagulo ng sitwasyon sa bansa. Pero patuloy lang tayong kumayod at asamin natin na tayo magtagumpay at umasenso sa buhay. Pero bago mangyari yan, palagi tayong manalangin sa may kapal, magtiwala, at huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus laging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. At tumulong pa sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal dahil Miyerkules ngayon sa Attorney Cheryl Adami Molina ang inyong makakasamang kanyang topic. May kapangyarihan ba ang kapitan para pigilan ang dumulog sa kanya na sabihan na huwag nang magsampa ng kaso? Kung humingi naman ng pasensya ang kabilang partido, away barangay ito. Yan ang kanyang topic mamaya-maya. Susunod na po yan. Salamat. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado.